Sabi daw, people don't set out to fail. Hindi naman nila plinano, 'di ba? Na mag-fail sila sa kanilang finances. Wala naman siguro sa atin na gusto mag-fail tayo in the future. Hi, ako nga pala si Nel Sembrano Lontok, dating accountant na ngayon na isang online entrepreneur and financial educator sa IMG. Dito sa channel ko, nagbibigay po ako ng personal finance tips at mga tips kung paano po ako nagkaroon ng time freedom doing IMG mission. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa'yo, panoorin mo itong video na to until the end. Bakit nga ba marami sa mga Pinoy pagdating sa finances is nagpe-fail sila? Titino naman sila, mababait naman sila, pero nagpe-fail sila sa kanilang finances. Bakit kaya marami ding mga hardworking na tao? Kasi 'di ba, yung mga jeepney driver, yung mga magsasaka, 'di ba masisipag naman sila. Ako, hardworking ako before nung nagtatrabaho pa ako, pero bakit nag-fail ako sa finances ko? Why many smart people then fail? Bakit may mga iba na malalaki yung sweldo nila, mga smart sila, matatalino sila, pero marami rin sa kanila baon sa utang, baon sa credit card, so nag-fail din sa kanilang finances. Madali na kasi kumuha rin ng credit card ngayon. Bakit maraming mga young people ngayon nagfe-fail din? And then, marami rin mga old people din nagfe-fail. Yung ilang taon na sila nagtrabaho abroad or kahit dito sa Pilipinas, nag-work sila for 40 years or for more than pa sa 40 years, pero end up hindi rin nakapag-prepare sa kanilang retirement. Or why many professionals din nag-fail? Marami rin na mga professional, mga licensed, may mga teacher, may mga engineer, including me, accountant, pero hindi rin naman nakakapag-ipon, hindi rin naman nakakapag-invest. And why many end up retiring without enough savings? Sa tingin nyo po, bakit? Sabi daw, people don't set out to fail. Hindi naman nila plinano, 'di ba? Na mag-fail sila sa kanilang finances. Wala naman siguro sa atin na gusto mag-fail tayo in the future. Pero ang naging resulta, nag-fail kasi nag-fail to plan. Most of them, yung mga nag-fail sa kanilang personal finances is they lack financial education. Even me, hindi ko rin naman alam na kailangan mag-ipon, mag-invest until naranasan ko yung challenge sa pagtatrabaho. Nung time na sobrang stress ako sa work ko, tapos gusto kong mag-business na lang, wala akong alam, hindi ko alam paano ko siya gagawin. Wala akong sapat na kaalaman na ay importante pala na meron kang savings, dapat may buffer fund ka, may backup plan ka, na hindi lang isa yung source of income mo. And most of Filipinos, bakit they lack financial education is because of itong mga prevailing mindsets about money. Una, sabi dito sa book, many people daw believe that financial education is only for the wealthy or para daw sa mga mayayaman lang. Sino po dito yung bago mag-attend netong webinar na to? Ganon din po yung iniisip natin. Kaya nahihiya tayo na mag-attend sa mga webinar na ganito kasi naniniwala tayo na parang pang mayaman lang yan, pang sa may pera lang yan. Hindi natin alam na yung financial education, hindi lang siya para sa mayayaman. Kaya nga ngayon, mas pinapababa na yung amount na pwede nating i-invest kasi even maliit yung sinisweldo natin, pwede pa rin tayo mag-invest. So, hindi lang siya para sa mga mayayaman. So, another mindset din ng mga Pinoy is ito. Many think that the only solution daw to financial challenges is to borrow money. Marami ako nakakausap na ganito na ang mindset po nila, wala silang pera. Majority ng mga Pinoy ganito, mangungutang. Kaya ang nangyayari, hindi sila makaalis sa ganun na sitwasyon. Tatrabaho sila, magbabayad sila ng utang, magtatrabaho ulit para magbayad ng utang. So, meron naman pala daw ibang paraan para makabayad tayo ng mga utang natin. Hindi yung mangungutang ulit tayo. Pwede natin pataasin yung ating cash flow, which is mamaya pag-uusapan natin yan. Some say that because they are poor, sinasabi nila na mahirap naman ako so hindi ko na kailangang mag-ipon. Yan yung ibang mga mindset na mga Pinoy. And yung iba din, akala nila yung trabaho nila, yun lang yung solusyon. Many people depend on their job alone. Sabi nga ni Brother Bo, hindi enough na isa lang ang ating source of income. Kailangan meron pa tayong ibang source of income. Another mindset na maraming Pinoy is many people are spending their money the wrong way. Even me, bago ko nalaman yung concept na ituturo ko po sa inyo, pagkatanggap ko ng sweldo, ang una ko naman talagang ginagawa gumastos Kung may matira, yun ang iipunin. Good luck kung may matira. So, ang nangyayari, walang natitira, walang naiipon. We lack financial education, nag-fail tayo sa finances natin. Nag-start siya talaga sa mindset.
Ito yung pinakamahirap po na baguhin. Kapag ang mindset natin na mahirap tayo or ito lang yung kinikita natin, hindi na natin kailangan mag-ipon, mali yun. So, kailangan natin siya talaga na baguhin. Kasi kung hindi natin yan babaguhin, yung mindset natin na yan, ito yung mga iiwasan kasi ng IMG na maranasan natin, yung mga financial challenges na mangyayari in the future. There's a urgent need talaga for financial education kasi itong apat na area na to, pwede nating kaharapin na problema in the future. Una is job insecurity. Pwede tayong palitan ng nakikita nyo dito sa screen. Pwede tayong palitan ng kiosk, makina, computer, software, system. So, ibig sabihin, hindi na po natin masisigurado na yung trabaho natin ngayon, nandyan pa after 10 to 20 years. So, ito yung pinaka magiging challenge din natin in the future kung hindi tayo mag-i-invest sa financial education, kung hindi talaga tayo mag-aaral. And, syempre, di ba, ngayon lang natin naranasan na nagkaroon ng pandemic, medyo okay na, pero hindi natin alam kung uulit-ulit yan. So, dahil sa pandemic, marami mga naapektuhan na negosyo, marami pong mga businesses na nagsara nung time ng pandemic. Isa sa mga naapektuhan talaga niyan is yung mga konti yung income nila at hindi nakapag-ipon. Pangalawa is kapag hindi daw tayo nag-ipon at baon sa utang, in the future, kailangan pa rin natin magtrabaho. We still need to work after 65 years old kasi hindi nga tayo nakapag-ipon . Kailangan pa rin natin magtrabaho, pambili ng mga gastusin natin. Pangatlo is yung high cost of education. Alam niyo po ba na ang annual tuition fee for private school pwedeng umabot daw ng 110,000. Tuition fee pa lang po ito, hindi pa kasama dito yung mga miscellaneous expenses. Wala na masyadong books ngayon di ba? School supplies, baon, project, damit, di ba? Hindi pa kasama dyan. At ngayon po yan, after ilang years, di ba? 5, 10 years, baka hindi na 110,000 yung tuition fee. Baka more than pa dyan. Ang mahirap dyan, kung hindi tayo nag-ipon, nag-invest ngayon, o hindi tayo nag-invest sa financial education, paano tayo makakasabay sa pagtaas ng tuition fee? Every year, tumataas yan by 10%. Pang-apat is yung increasing cost of living. So, isa din to sa pwede natin kaharapin in the future. Kasi inflation daw is silently robbing you of purchasing power. So, ito para mas madali natin maintindihan. Yung 1,000 natin noong 1998, ang dami ka pang mabibili dyan. Noong 2014, medyo marami-rami pa. Pero ngayong 2022, last year, and until now, di ba, yung 1,000 pesos natin, ang bilis-bilis nang maubos. Parang sabi nga, yung 1,000 is the new 100 peso Pag nabariyahan yan or nagastos mo yung 1,000 pesos, maya-maya lang ubos na yan. Pumasok ka sa supermarket, yung 1,000 pesos mo, ilan na lang yung nabibili. So yun po yung tinatawag na pagtaas ng presyo ng bilihin. Yung value ng pera natin, kung ikukumpara natin noon, mas mababa na yung value niya. Ibig sabihin, kaunti na yung mabibili. Kung hindi tayo mag-i-invest sa financial education para matutunan natin yung pag-i-invest ang pera natin para lumago, pwedeng yung value ng pera natin bababa talaga. Bababa yung purchasing value niya kasi tumataas ang mga presyo ng bilihin. Ito yung apat po na magiging challenges natin in the future. We believe na you can control your future. So nobody should be more interested and invested in your financial future than you yourself. Wala kaming pakialam sa pera mo Ikaw dapat ang may pakialam sa pera mo. Pero nagki-care kami sa'yo kaya nandito ka. The government or your employer will not do it for you, di ba? Ikaw ang gagawa nun. It's your own responsibility to learn the simple rules of how money works. Simple lang naman to Kaya kahit na po hindi tayo nakatapos ng pag-aaral or hindi tayo masyadong may alam sa mga ganitong usapin, maintindihan po natin kasi simple lang naman siya. Understanding it is a part of taking care of your family. If you love your family, you must take care of your finances. Become your own financial educator. Dapat matutunan natin how to make money, how to save money, how to grow money, and how to protect your money. So, hindi lang pala mag-ipon, mag-invest. Kailangan we make more money pa. Are you ready to become your own financial educator? So, getting to know the basic financial concepts. First concept na gusto kong i-share sa inyo, galing dito sa book na to, is yung building blocks of a strong financial foundation. Parang bahay din po siya, di ba? Kailangan matibay yung ating pundasyon. Di ba sa bahay, kailangan matibay siya kasi para pag bumagyo, mga earthquake or anumang sakuna na mangyari, hindi siya guguho, hindi siya masisira. So, ganun din sa ating finances po. Kailangan matibay daw yung
ating foundation doon para kung may mga medical crisis, may emergency or hindi natin inaasahan, meron tayong mahuhugot, di ba? Ang pinakapundasyon natin, alam nyo, lahat ng problema natin masusolve kapag madagdagan yung cash flow natin Kapag positive daw yung cash flow natin, lahat ng problema masusolve. Ito yung dapat nating solusyonan. Dapat i-increase natin yung cash flow natin. Hindi enough na umaasa lang daw tayo sa isang source of income. Kailangan meron tayong iba pang source of income, whether investment yan or additional business or merong pang additional work na kailangan gawin. Gamitin daw natin yung spare time natin para ma-increase yung cash flow natin. Kasi ang hirap mag-ipon, mag-invest kung hindi po positive yung cash flow natin, di ba? Kapag positive yan, the first block na dapat nating simulan is yung healthcare. Yung short-term healthcare, most of us hindi natin problema yan dahil yan po ay provided ng ating company kung nagtatrabaho po tayo. Ang dapat po natin pag-ipunan is yung ating long-term healthcare. Ito po kasi ay nakalaan kapag po tayo ay magre-retire na. Kasi pag nag-retire tayo, nag-resign tayo sa trabaho, di ba, hindi naman natin madadala yung short-term healthcare. Hindi yan papamana sa atin, hindi yan, ito na yung healthcare mo. So pag nag-retire ka, hindi. So, kailangan mag-ipon po tayo ngayon na habang aktibo pa tayo, habang kumikita pa tayo para sa long-term healthcare natin. Para pag tayo ay nag-retire na, tayo ay matanda na, meron tayong magagamit na healthcare. Mamaya mas maintindihan nyo pa yan sa ibang concept. Dapat din, meron daw tayong income protection or tinatawag na term life insurance. Ito naman, hindi naman to habang buhay natin nakakailanganin. Kailangan lang natin to habang hindi pa natin napapalaki yung ating investments. Dapat daw, ang ating life insurance coverage is annual income times 10. Oo, katulad mo rin ako, negative din ako dati sa life insurance kasi akala ko additional expense lang siya. Pero, nung naintindihan ko itong concept na to at nag-invest ako sa financial education, isa siya sa pinaka-magandang solusyon kung tayo po ay walang pera pa sa ngayon at tayo ay breadwinner. Kung may mangyari man sa atin, at least meron tayong maiiwan sa pamilya, di ba? And then, importante din na i-eliminate daw natin yung utang natin. After that, maganda rin na dapat meron tayong emergency fund. 3 to 6 months daw ng ating expenses, yan dapat ang worth ng emergency fund natin bago tayo mag-invest. Ang investment na meron tayo dapat, for example, for retirement fund, dapat annual income times 20. Yan daw yung ating retirement fund. So, bago kayo mag-invest, importante na meron kayong pundasyon dito sa baba. Importante na meron tayong healthcare, may life insurance tayo, wala tayong utang, at meron tayong emergency fund. Kasi kahit napakadami ng investment natin, kung nag-invest tayo sa stocks, meron tayong mga lupain, nag-invest tayo sa mutual fund, pero nagkasakit tayo, wala tayong healthcare, saan kukuha? Ubus din yung investment mo. Kung may mangyari sa atin as breadwinner, pwedeng kung magkano lang investment natin that time, yun lang yung matatanggap ng pamilya. Kung mawalan tayo ng trabaho, wala tayong emergency fund, or may masira sa bahay, masira yung sasakyan or anumang emergency na hindi inaasahan at wala tayong emergency fund, saan ka kukuha? Investment. Paano kung maliit pa yung investment mo or hindi ganun kaganda yung economy natin or yung market? So, pwede ka malugi, di ba? Etong financial foundation, magsisimula talaga siya dito sa baba, pataas. Okay? Hindi dito sa bubong, tapos saka mo bubuuin yung pundasyon. Kasi mali yun. Maling paraan yun ng pag-i-invest. And hindi po ito overnight na binibuild. Unti-unti po siya na binibuild. Okay? So, kung ito pa lang ang kaya natin, long-term healthcare, edi dyan muna. After matapos natin yan, edi dagdagan natin yung ating insurance. Tapos, kung may utang tayo, bayaran natin. Kaya nga importante yung cash flow para mabilis natin mabayaran yung utang. Maybe you are asking yourself now kung hindi pa ba huli para sa iyo kasi ako nagsimula po ako nung 27 years old pa lang ako. Para sa akin, hindi po. Meron po akong ginaguide ng mga members ng IMG na nasa 50s na and up and they still have hopes na makakahabol pa sila. Alam ko, ganun ka rin. Alam ko, kaya mo pang humabol. Ito po yung mga next na panoorin mo to know more about IMG. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.